Okay, hello and welcome to Oscar's Vlog. So today, i-review natin ang Huling El Bimbo, the musical. Ito ay lumabas noong May 7 and 8, 48 hours lang yung show live on YouTube. Tapos, mabubura. Honest review sa musical na to kasi mahilig ako sa mga music. Sa simula ng show, meron tatlong karakter. Ako ka pala yung probinsyano. At ako naman ang may magandang kilikili. At ako naman yung paminta. Okay, so pare-pareho tayo may mga pangarap. Kailangan tayong makapag-aral. Aral. Pangarap. Kanta. At ako naman yung karakter na si katatawanan pero matapang. At utusan ko kayo, ikaw. Yan, gawin nyo yan. At ako nga pala si Joy, ang nag-iisang babaeng karakter at mahilig ako may mga paninda ako dahil meron kaming karinderya na ang pangalan ay Toyangs. Okay, so dahil maganda si Joy, marami nagkakagusto sa kanya pero merong siyang boyfriend doon sa kanilang military training sa college Tapos ayun nga nung malaman pero medyo may parang feeling niya may ugnayan si Sir Banlaw at saka si Ligaya kaya nakipag-break siya at ayun nagkaroon ng pagkakataon magkaroon ng bonding yung apat yung tatlong character at si Joy. Okay, so one time sila ay nag-round trip at meron talaga sasakyan talaga pinasok nila sa stage, may sasakyan tapos nagkanta-kanta sila doon tapos biglang may nagpicture at naingayan yung mga tao doon na bigla na lang dumating yung para mga hold-upper. Hoy, kami mga extra dito. Ba't ang iingay nyo ha? Ay, no, may babae. Kailangan natin makuha yung babae yan. Ay, nakawahagay! Rape! Rape! Naku, Hector, ano gagawin natin? Naku, kailangan natin may-save natin si Joy. Takot pa naman ako sa mga lalaki yan. At ayun, na-rape si Joy at natapos na ang Act 1. Nagkaroon ng graduation. At hindi na ipaliwanag bakit nila iniwasan si Joy. Basta bigla na lang nilang iniwasan si Joy. Parang, yaks ka diri, na-rape ka. Goodbye to you. So, ayun nga yung Act 1. Tapos, nung Act 2, tumanda na yung si Joy. Tumanda na rin yung mga So, back and forth tayo. Ang nangyari sa storya, merong present na mga characters at may mga past characters. So, ang mga present characters ay nalaman nilang namatay sa nasagasaan si Joy, kaya iniimbestigahan sila ngayon sa presinto. Tapos ando pa rin yung character na si Sir Banlaw. At ayun lang, isang question ko doon paano siya naging konsehal, sino bumoto sa kanya. So ayun nga nung pagkatapos doon may nagkita, may mga problema yung bawat isa sa kanila, may yung si Paminta, meron siyang asawa, meron siyang boyfriend, si Hector naging director sa mga director sa mga teleserye, marami siyang babae, yung si
si isang si probinsyano, mas maano sa trabaho kaysa sa pamilya. Si Joy pala may anak. Ayun nga, pinuntahan nila, patayin na, tapos nagkita-kita na sila sa do sa morgue ni Banlao, tapos yung tita ni Joy nagsumbatan, tapos umalis yung si Banlao, tapos inampun na nila yung si Ligaya, yung anak ni Joy. So ayun yung storya ng Huling El Bimbo. So as for me, ang pinakaano nung nag-focus talaga sila kung ano talaga yung nangyayari nung early 90s. So kung manonood ka ng mga pelikula nun, lagi doon lang nagre-revolve ang mga story ng mga pelikula dati. Merong drugs, merong rape, may katungkulan sa government, tapos naging sad ending ang mga pelikula nung early 90s. Wala ka, parang mga gawang mga Lino Broca, yung mga gawa din ni Peque Gallaga, yung laging sad end, yung tawag doon, ikaw magko-conclude ng ending na gusto mo, pero hindi nila puputulin lang nila yung pelikula, tapos bahala ka na kung ano mangyayari sa storya. So as for me, ang masasabi ko sa stage play is pretty much is, as for the production itself, magaling ang production, maganda yung stage production, yung lalo na yung pagtindahan ni nagre-revolve, tapos yung mga lightings, yung sasakyan ayun talaga parang naging iconic sa stage play, yung kotse na ipasok nila sa stage. Tapos yung mga shifting sa mga performance, magaling lahat. Lalo na yung gumanap na Joy, magaling siya talaga. Talagang yung shifting ng from the innocent na masayahin hanggang sa naging drug addict at naging pariwara, yung shifting niya, makita mo yung sa facial expressions niya, magaling yung tas yung gumanap din na si Tia Deli, yun magaling din yung gumanap na Tia Deli. But ayun din yung gumanap ng mga main characters. At si Sir Banlao, okay lang din siya, para siyang good sa mga pelikula. Ang ko lang is, ang main problem ko lang is the story itself. Masyadong cliche na, masyadong kumbaga palasak at gamit na. Kung manonood, ang una kong impression talaga sa stage play na yun is ang babae sa bubungang lata. Kasi nandun ang drugs, rape, yung naging pariwara siya, nandun lahat sa hindi masyado nabigyan ng, kasi masyado sila marami pinasok na mga characters na pwede mo naman palang ipag-swap-swap. Kasi yung sa tatlong characters, siguro ang maganda lang dapat ang tinira lang nila is yung si Hector, tsaka yung si Anthony ba, yung yung Paminta, kasi sila yung may character. Yung probinsyano, wala akong makitang character sa kanya na lang siya, may girlfriend lang siya, tapos binasted siya, tapos siya lang parang pinaka comic relief din doon, pero mas comic relief si Anthony na Paminta. Sana doon lang nag-concentrate. Tapos ang ko lang doon, isang malaking problema ko doon nasaan yung Huling El Bimbo. Walang sayaw ng El Bimbo, puro sa lang kinanta lang nila, pero wala yung sayaw ng El Bimbo. Kaya kumbaga yung pinaka main title ng alam ko kung gusto nila ipahiwatig nila doon yung sayaw ng buhay, pero sana nag sila na yung sa talaga ng El Bimbo, nasaan yung El Bimbo na sayaw. Pero kumbaga kung concentrate sa kanta mismo ng Eraserheads, kasi nga
tinuturuan sila magsayaw nung babae mag El Bimbo. Lahat ng aspect na kuha nila, yun lang yung nawala yung pinaka andun yung title yung title ng palabas, ang huling El Bimbo. So dapat ang nila ang huling sayaw ng buhay, parang ganun. Tapos ayun nga yung storya din is wala ko nakitang naging solusyon sa mga problema nila. Kasi puro binato-bato lang nila lahat. Tapos magandang musical. Pero walang na-solve sa mga problema. Hindi nahuli yung si pinalayas lang si pangalan nun. Hindi nahuli yung nakasagasa kay Joy. Tapos ang pinaka-solusyon lang nila is maampon lang yung bata. And the rest, wala na. Hindi na nabigyan ng solusyon ng mga problema ng tatlong main character. Ang magulo kasi dito, sino yung main character? Si Joy ba ang main character? O yung tatlong character na si Hector, si Anthony at saka yung isa? Sa first act, ang storya sa kanilang tatlo. Second act napunta na kay Joy. So parang ganun na salabat na yung takbo ng storya. So far maganda yung talaga yung acting lang talaga ang nagdala. Tapos ang isa ko pang problema is may mga kanta talaga ang Eraserheads na hindi bagay yung gawing stage play. Kasi sa akin sa bilang lumaki sa mga music ng Eraserheads, more on carefree childhood, yung teens. So sana nag-concentrate na lang sila sa ganong aspect ng storya. Hindi na sana nila pinasukan ng drugs. Kasi ayun ang pinakaano doon talaga ako na napangiwi bakit yung karinderya naging whorehouse na maraming mga pokpok, tapos parang naging misaygo ng nangyari. So far siguro mabibigay ko lang dito is from 1 to 10 yung perfect, 1 yung pinaka-poor. So mabibigay ko lang siguro sa 7+. I recommend everybody to watch this, pero kung mag-expect sila talaga na ayun kasi ang tinatawag ko na after 2 to 3 days makakalimutan mo na yung palabas kasi masyado ng cliche ang storya nila. And yung may mga kanta sila na pinilit nilang ipasok gaya ni si Shirley. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Surely, of course. In love na naman si Shirley sa pinatang magandang kotse. Sila'y nag-date sa may Antipolo kagabi. May mga na sana hindi na lang nila binago kasi alam nila na yung bilang nanonood parang ay pinilit nilang ipasok yung kantang yun para maano sa Pero so far maganda ang production, maganda ang mga pag-awit nila, maganda ang acting. Ang naging downfall ko lang talaga is the story itself. So ayun nga, ito na pala ang review ng Huling El Bimbo. Thank you very much for watching and subscribe para sa more reviews ng mga latest na mga chika-chika na. Sige, thank you very much. Bye! Ganyan ma-in-love. Ganyan ma-in-love.
Thank